Yung failure, pinopoint out niya kung saan tayo mahina. Kaya nga mahirap yung season ng failure kasi you blame yourself. Mahina kasi ako dito. Hindi kasi ako nag-prepare dito. Right? You blame yourself. That's why the season of failure is devastating. We are an imperfect being. That's why we have to accept the reality that we are imperfect. We have weaknesses. Minsan pag nagkakaroon na ng pride dahil sa tagal sa ministry, kaya ko nang gawin lahat yan. Pag ako nagplano dyan, meron tayong mga ganun eh. Alam mo, kung ako nagplano dyan, successful yan eh. Dumarating sa punto that we take the pride because we grow. Tumagal tayo sa ministry, marami na tayong responsibilidad, marami tayong kayang gawin, and that's why we think of ourselves, wala tayong weakness. But God is reminding us today, you have a weakness. You have to accept that. There will be a time we will fail because of our weaknesses. Hindi mo kailangan i-blame yung sarili mo when you fail. Kasi the more you blame yourself, the more you point out your weakness and imperfections, the more na madidrain ka. And there will be a time you will quit because of blaming. Just follow the Lord no matter what. You may be in a season of failure today. Hindi mo nakuha yung trabaho, hindi mo nakuha yung promotion, hindi ka nakapasa sa exam, o anumang failure ang tinitignan mo ngayon. Ito ang prinsipyo na sabi ni Apostle Paul. Hindi ko tinitignan yung sarili ko as a perfect human being. Sabi ni Apostle Paul, I follow on. Pag alam mong meron kang weakness, hindi ka nagiging prideful. You learn to accept your weaknesses and to live on it. Yung tinawag ni Lord si Moses, tinignan niya yung sarili niya, weakness eh. Hindi ako magaling magsalita. Pero okay lang sa Lord yun. Ginamit pa rin siya ng Panginoon, right? That's why this is the beauty of God's kingdom. Everyone is welcome as long as you follow.